Kuya Idol, nagmamahalan kami ng pinsan ko. Maraming beses nang may nangyari sa amin at gusto ko po siyang pakasalan. Hello guys, so ang topic natin for today, pwede bang mag-asawa ang magpinsan? Nako! So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, so, eto, ating aalamin kung pwede nga ba mag-asawa ang magpinsan? Naku, eto ang kasagutan niyan. Oo at hindi. So, uunahin muna natin ang hindi, 'di ba? So, hindi pwede. Alin ang hindi pwede? So, ang basis natin since nasa Pilipinas tayo, meron tayong sinusunod at meron tayong mga batas tungkol diyan. Oh, 'di ba? So, itong pag-uusapan natin ay medyo legal sa usaping batas. So, ito yung doon sa Section 1, Article 38 ng Family Code ng Pilipinas, sinasabi doon na bawal ang mag-asawa ang nasa fourth civil degree of consanguinity. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, bawal mag-asawa ang mag-first cousins. Yun ang ibig sabihin ng fourth degree of consanguinity. Yan po yung mga first cousins or sa Tagalog or sa Filipino, yan yung mga magpinsang buo. Ano ba yung magpinsang buo? Ang magpinsang buo, yung ang mga magulang ninyong dalawa ay magkapatid. Yan po ang ipinagbabawal sa batas ng Pilipinas ayon sa legal, di ba? Oh, so ano pa ba ang mga basihan maliban sa legal? Meron din 'yan sa mga naniniwala sa religion, di ba? Sa religious na usapin, ipinagbabawal din 'yan. Ang sinasabi diyan ay bawal ang mag-aasawahan ang mga magkakadikit, close relatives. Ibig sabihin yung mga sobrang dikit na magkakaanak. Bawal po din yan sa usaping relihiyon, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. So, doon sa nagtanong sa atin kung kayo ay magpinsan buo, kayo ay mag-first cousins, naku po, bawal po yan sa legal at sa religion. Okay? So, i-trace nyo yung family roots nyo kung gaano ba kadikit or kalayo ang pagpipinsanan nyo. Kung first cousins ay talagang hindi pwede. Okay? Huwag nyo nang ipagpilitan kasi kapag ipinagpilitan nyo yan, magiging void din yung kasal nyo. Hindi yan tatanggapin. Di ba? Hindi yan tatanggapin ng magkakasal sa inyo. Ang lalabas dyan ay magiging incest or incestuous yung relasyon nyo, which is bawal sa batas ng tao dito sa Pilipinas. Okay, since nasa Philippines tayo, Pilipinas na mga batas ang ating ipapairal, di ba? So, ayan po. So, kung pinsang buo, bawal. Wala nang maraming usapan dyan. Maghanap ka na lang ng ibang pwedeng magmamahal sa'yo at mamahalin mo. O, di ba? Kasi, aside from legal, marami ding magiging consequences magkakaroon ng abnormalities. Hindi ko sinasabi na lahat, pero mataas ang chances na magkakaroon ng abnormalities yung mga anak nyo dahil sa mga genetics. Hindi ko alam kung paano i-explain yan, pero ganun po yun. Kaya yung mga sobrang dikit na magkakaanak na nag-aasawahan, ayan, magkakapatid, yan, yung mga sobrang first cousins, medyo may abnormalities na maaring mangyari sa mga anak. So ayan po, yan po ang side ng hindi pwede. So, eto, aalamin din natin ang side na pwede. 2,000 years later. So, eto, yung mga magpipinsan na pwedeng mag-asawa. Di ba? Doon sa family code natin, ang sinasabi doon is bawal ang mga mag-first cousins or magpinsang buo. So, after first cousins, pwede na. So, ano ba ang mga pwede na? Eto, yung mga second cousins, third cousins, fourth cousins, fifth cousins, at yung palayo na magpipinsan, pwedeng-pwede nang mag-asawa. O, di ba? So,
kapag mag-second cousin na kayo, pwedeng-pwede na yan sa batas ng Pilipinas, di ba? Sa religion, medyo may discussion dyan sa bagay na yan kasi ano nga ba ang ibig sabihin ng malapit na magkakaanak, di ba? Kung hanggang first cousin ba? Or hanggang second cousin ba? Or ano ba? Kasi wala namang specifics. Walang specific na sinabi doon sa Bible kung gaano kalapit ang malapit na magkakaanak. Kung magkakapatid ba? Hanggang first cousin lang ba? Kung second cousin ay malapit pa rin ba yun? Ganon sa Bible. Pero sa legal, sa family code ng Pilipinas, ayan po, pwedeng-pwede na ang mga mag-second cousins. Kaya yung mga nagmamahalan dyan na alam nyo na mag-second cousins kayo at pataas, third, fourth, fifth, pwedeng-pwede na yan. Pwede, ayon sa batas ng Pilipinas. Okay? Whoops! Alam nyo ba na dito sa atin sa Pilipinas, napaka-close na naman ang family ties culturally, traditionally, di ba? Kaya minsan, kahit ang layo-layo na ng pagpipinsanan nyo, basta ang sabi, magpinsan tayo, parang nagiging tabu na mag-aasawahan, di ba? Bawal daw. Sasabihin pa nila na wala na bang ibang tao, bakit pinsan mo pa ang aasawahin mo? O, di ba? Pero kung iisipin mo, kung pag-aaralan mo, yung gaano ba kalayo yung pagpipinsanan nyo, di ba? Yung iba nga parang nagpinsan-pinsanan na lang, di ba? Dahil nga very close ang family ties ng mga Pilipino. Talagang madidikit yan. So yung iba talagang ayaw nila kapag sinabing pinsan, wag. Pag sinabing kahit third cousin, fourth cousin, wag, pinsan mo yan. Ganon, di ba? Ganon ang talagang tradisyon at kultura ng Pilipino kasi masyado tayong konserbatibo kaya hindi natin natatanggap yung mga ganyang mga usapin, lalo-lalo na sa magpipinsan na mag-aasawahan. Kahit kausapin mo yung mga random na tao dyan sa labas, ang sasagot sa'yo, hindi agad-agad, di ba? Hindi pwede magpinsan eh. Ganun ang isasagot sa'yo. So, doon ulit sa nagtanong sa atin, humihingi ng advice or tulong, tulad ng sinabi ko kanina, i-trace mo yung roots mo kung gaano ba kalayo ang pagpipinsanan nyo. Alam nyo ba na sa ibang mga lahi, sa ibang mga race or sa ibang mga bansa, merong mga magpipinsang buo na nag-aasawahan. Hindi yan lingid sa ating kaalaman kasi nakikita natin, di ba? Lalong-lalo na sa mga, di ba, sa mga Chinese. Hindi ko nila lahat pero may ilan na talagang magpipinsang buo yan ay talagang nag-aasawahan. Kasi meron silang kaugalian na tungkol sa kayamanan. Sabi nila, ayaw nilang maipasa sa ibang tao. So yung kayamanan nila, umiikot lang doon sa circle nila. Ganun po yun. Yun ang naririnig kong dahilan para maproteksyonan yung kung ano, yung meron sila. Ganun po yun. Meron din iba, yung mga ibang mga lahi. Meron pa nga dyan, yung mga magkakapatid. Nag-aasawahan. Naku, mas malala yun. Sobrang dikit na yan. Pero nangyayari ang mga yan sa ibang mga bansa, sa ibang mga lahi na may iba't ibang mga paniniwala. Culturally, traditionally, at religiously. Kasi iba-ibang paniniwala ng tao yan eh. Kung yun ang pinaniniwalaan nila, normal sa kanila. Pag sa atin nangyari yon ay shock na shock tayo, o di ba? Malaking iskandalo kapag gano'n ang nangyari, di ba? So ayan po, ang pag-aasawahan, nakadepende yan kung ano yung paniniwala, kung ano yung religion, kung ano yung mga nasa batas na ating sinusunod. Ganun po yun. So doon sa humingi ng payo, sana nasagot ko ang iyong suliranin, ang iyong tanong. Good luck kung ano man yung magiging resulta ng pag-aalam mo sa pagpipinsanan ninyong dalawa ng iyong partner na pinsan mo, di ba? So, ayan po. Kung meron kayong mga comments or kung meron kayong reactions, pwede kayong mag-comment sa comment section, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.